Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, napakamalas ni Digong. Lalong dumami ang mga kaso niya sa ICC dahil meron palang idadagdag pa ang ICC at hindi lang yung unang 43. Kasi noong una pinagtatawanan ni BP Sara kasi bakit 181 lang daw ang ebidensya at bakit 43 lang daw ang bilang ng kaso na ah, ikakaso kay Digong. Pero ngayon ay ito nilinaw ng ICC na hindi lang pala yun. Yun ay parang ano lang, prelude, di ba? Parang introduction lang pala yun. At hindi lang yan, napakarami pang darating na bagong kaso. Narito ang video atin panoorin courtesy ng ating kaibigan sa iyong araw. Nagsalita na ang ICC spokesperson. More charges may be filed versus Rodi. Former President Duterte, matatagdagan daw ang kaso sa ICC. Murder, torture, at rape. Nakakagulat ito. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kwento kasi si Matubato, may party daw doon na mga teenager yan ni RAPP. Tapos mukhang hindi lang doon sa 43 na sigurado na, no? Sabi nga, parang ini-invite pa yung iba. Kaya maaari pang madagdagan. This doesn't mean that these are the only incidents that may be included in the charge. These were a sample of incidents that are related, that were for the purpose of issuing an arrest warrant, sufficient from the point of view of the judges. Of the final charges against Mr. Duterte, and in fact, it's theoretically possible that the charge can also include other charges such as, for example, torture, arbitrary detention, or even rape. Matadagdagan pa nga siya, mga kapir. Murder, torture, rape, pero hindi pa yan ang pinakamalupit. Akala mo tapos na ang lahat. Akala mo lumipas na ang ingay. Akala mo ang dating Pangulong Duterte ay malaya na sa anino ng kanyang sariling kampanya kontra droga. Pero may gumigising ulit sa matagal ng tinunugan ng bayan, ang ICC, at hindi lang basta gising. Isa itong lindol. Akagulat ito dahil ayon sa vlog ng Undersecretary na si Atty. Ter Castro, binabanggit Nasigurado niya na, no? na maaaring madagdagan parang ng ini-invite pa yung murder, iba. torture at Kaya maaari rape pang ang madagdagan, kaso no? ng dating Pangulo. Pero teka, hindi pa ito ang buong kwento. Ang 43 kaso ng murder, 10 lang daw yan. Ayon sa ICC spokesperson na si Fadi El Abdallah, ang mga kasong ito ay hindi ang kabuuan ng inakusahang extrajudicial killings. 10 incidents lamang ito, hindi ibig sabihin ito lang ang sakop. The prosecutor may add more. Ani pa ni El Abdallah. Ito mga kababayan ha. Ito ang hindi nababasa ni BP Sara kasi parang pinagtawanan lang ni BP Sara na naku, 181 evidences lang, 43 lang pala kakaso yan. Ay bukas, makakauwi na si tatay. Yan ang akala nyo. Kaya yung mga didilis nga, palaging nagdadala ng mga cards daw, ibibigay kay Digong para may mababasa. Hindi naman nababasahin ni Digong eh. Ang dito, umaasa talaga ang mga DDS, pati si BP Sara na makakalabas daw si Digong ng maaga dahil magaling daw yung kanilang attorney na si Nicholas Kaufman. Hindi pala ganun eh. Ito pala meron palang mga parang introduction lang pala at talagang sinisiguro ng ICC prosecutor na mukhang hindi na talaga palabasin pa si Digong. Kasi meron silang ginagawa ngayon na bagong style. Yung mga biktima na hindi makapunta ng ICC ay pwede palang mag-online lang. Ito yung kanilang bagong style ngayon. Makipag-communicate live habang nililitis ang kaso ay merong parang true online lang ang itong pag-witness ng iba pang biktima ng EGK, ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Kaya hindi na daw kailangan pumunta pa ng The Hague or ICC ang mga biktima na narito sa Pilipinas. Kasi pwede nang online lang ito, via internet. Alright, balik tayo sa balita. Isang interview sa ABS-CBN.
Therefore, mas marami pang kaso ang pwedeng isampa habang umuusad ang proseso. Sa darating na Setyembre 23, 2025, isasagawa ang confirmation of charges hearing. Doon magpapasya ang hukom kung itutuloy ba sa paglilitis ang kaso. Ito sa confirmation of charges sa September 23 ay dito ito ang pinaka-importante kasi kung ang prosecution ay kulang ng ebidensya at papabor ang judge doon sa depensa kay Nicholas Kaufman, ay pwedeng hindi matuloy na ang kaso kapag sa September 23 ay ang presentation of evidences ay kapag medyo kulang ang itong prosecution ay kung gaano manggagaling itong si Nicholas Kaufman kapag medyo maganda ang argumento nila o itong depensa ay pwedeng stop na itong kaso na ito makauwi na si Digong. Pero hindi ganun pala dahil merong palaging inihandang sorpresa ang ICC o prosecution kontra kay Digong para sigurado talaga itong timbog at matikuka na sa kulungan. Kaya napakagaling ng ICC, hindi natin nababasa ang kanilang estilo. Okay, balik tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Pero hindi lang ICC ang kumikilos. Sa vlog na batas with Atty. Claire Castro, nilinaw ni Undersecretary Claire Castro na ang pag-usap ng pangunang hearing ay patunay na nabibigyan si Duterte ng patas na proseso. Pero patas na proseso ay hindi ibig sabihin ligtas na si Duterte. Habang kumikilos ang depensa sa pangunguna ni British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman, mas dumarami rin ang panig na gustong mapanagot. Hindi lang siya, kundi lahat ng nasa likod ng madugong drug war. Sabi ng ICC, 3 elemento lang ang kailangan para sa kasong crimes against humanity. Una, may pinaslang. Pangalawa, na malawak na sistematikong pag-atake sa sibilyan. At pangatlo, alam ng salarin na bagay siya ng planong iyon. Therefore, hindi mo kailangan ng 30,000 na bangkay para umusad ang kaso. Ito, tama nga. Hindi kailangan na 30,000. Kasi sabi ni BP Sara, bakit kukunti lang yung ebidensya ng ICC, ibig sabihin, hindi yan crime for humanity. Yun nga nang pinagtawanan siya ng mga attorney sa Pilipinas. Dahil kung hindi daw umabot ng 30,000 yung mga namatay na ebidensya doon sa ICC, ay hindi daw pwedeng tawaging ang crime for humanity ito. Kung halimbawa 43 lang ka namatay, ay hindi daw crime for humanity. Grabe napaka naman ang pag-iisip ni Sara. Mababaw. Kasi kahit 3 lang katao ang pinatay mo, o kahit isa nga lang ay kulong ka na. Lalo na kapag 43. Diba? Pero hindi lang yan. Dahil yung 43 na yan, ay introduction lang pala yan. Okay, ating tingnan tong 3 elemento. Itong sinabi ni dito, 3 elemento lang ang kailangan. 3 elemento lang ito balikan natin. Sabi ng ICC, 3 elemento lang ang kailangan para sa kasong crimes against humanity. Una, may pinaslang. Ito, sa may pinaslang tayo, pinakauna na elemento para matawag na crime for humanity. Hindi nagsasabi na kailangan 30,000 ang pinaslang, basta't may pinaslang. Diba? Ayan ang una na elemento para maging crime for humanity. At kapag na-prove, napasok itong 3 na sinabi, ibig sabihin, crime for humanity nga ang ginawa ni Digong. So ito, pakinggan natin ang pangalawa. Una ay may pinaslang. Pangalawa, na malawak na sistematikong pag-atake sa sibilyan. Ito yung grabe. Malawakang sistematiko, pinagplaplanuhan talaga. Merong schedule, merong lista, merong mapa kung saan sila pupunta. Nakalista ang mga pangalan. Kaya hindi ito tinatawag na random, kundi sistematiko, pinagplanuhan. So pasok na naman ang pangalawa, di ba? Check na naman. So check na yung dalawa. Ay yung pinaslang at sistematikong pagplano. Pangatlo ay... At pangatlo,
Alam ng salarin na bahagi siya ng planong iyon. Oh, alam ni Digong. Siya nga ang nag-utos eh. Palaging sinasabi niya sa telebisyon, sa social media, na habulin niya ang mga drug addict hanggang isang addict na lang daw ang matira. Uubusin niya daw lahat. Kung uubusin niya, paano yung mga kaibigan niya, di ba? Si Michael Yang. At, well, hindi lang yon. Yung mismong di ba? Nasa pamilya niya, di ba? Madadama yun kung gano'n na uubusin nila ang lahat ng adik. Okay, kaya pasok ang tatlo eh. Mismo si Digong umamin na kanya ang Uplan Tukhang. Yan ay author. Si Digong ang author niyan. Pangalawa, mayroong sistematikong pagpatay. At una ay mayroong kinaslang. At lahat ng yan ay mayroon. Pumasok yan lahat. Ibig sabihin, confirm na crime for humanity. Diba? Yan lang pala ang i-prove na yung tatlo eh. At kapag na-prove na pasok ang tatlo kay Digong, ay siguradong crime for humanity. Tikuka si Digong, diba? Balik tayo sa video. Therefore, hindi mo kailangan ng 30,000 na bangkay para umusad ang kaso. 43 na dokumentadong kaso pa lang, sapat na raw para sa arresto warrant. Paano pa kaya kung idagdag pa ang iba? May isa pang gera. Ito ang propaganda. Ayon sa forensic group na The Nerve, maraming pro-Duterte Facebook pages ang gumastos ng 1,000 to 1,499 pesos para sa ads na may political spin. Ito mga kababayan, kung hindi nyo naintindihan ito, hindi nyo ito naintindihan kung hindi kayo itong vlogger sa Facebook o hindi kayo digital creator. Ngayon, merong ang Facebook, itong ino-offer sa lahat ng digital creator or vlogger na kung gusto nyo ng mga ads, okay, yung mga patalastas na maiiksi, ay pwedeng magbayad ng 800 to 1,004 na bayad at ipapalabas ang ads na yan sa isang linggo. So 1,004 isang linggo yan, paulit-ulit. Kaya kung meron kang Facebook page, pwede kang magbayad ng mga ads. Gumawa ka lang ng ads na merong 5 seconds to 10 seconds na haba at ipapalabas yan ng Facebook. Ngayon hindi alam ng Facebook na ito pala yung mga political na, pampolitical at yan ay gawa ng mga DDS trolls o DDS vloggers o Chinese trolls. At dahil dyan, makikita yan sa Facebook palagi ng mga netizens at akala nila ay totoo. Ang purpose nito ay parang babaliktarin nila na ang mga AGK victims ay sinungaling. Ito yung tema ng kanilang mga advertisement na pinapalabas sa Facebook. Ito yung grupo na DDS Trolls na mayroong mga Facebook page. Mga kababayan, kaya ingat kayo dyan. Yung nakikita nyo ng mga ads na nagsasabi na hindi totoo ang AGK, yan ay mga gawa ng DDS Chinese Trolls na binabayaran ng China at binabayaran din nila Digong. Okay, so tapusin na natin ang video courtesy ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Mababa man sa dolyar, malakas ang epekto sa isip ng bayan. ICHRP warns this is an attempt to re-victimize the survivors, ni real justice and play the victim card. Pero paano kung ikaw ang isa sa mga pamilya ng biktima? Paano kung ang nawala mong mahal sa buhay ay isa lang pala sa libu-libong sampul pa lang ng isang malawak na patayan? Kaya naman ang hustisya ay mananaig. Kaya nga ba biglang tahimik ang iba? Dahil alam nilang hindi pa ito ang katapusan. Therefore, sa Setyembre, hindi lang si Duterte ang lilitisin, kundi ang katotohanan. Sino ang magsasalita para sa mga wala na? Sino ang lalaban para sa hustisya? Ayan, so sino pa nga ba ang lalaban kung walang lalaban? Sino? Magpasalamat tayo, nandyan ang ICC at nandyan ang crime against humanity at mga grupo na against crimes na kumikilos. At atin na tingnan ang origin nito. Bakit nga ba diniklara ni Digong ang Tukhang or Uplan Tukhang? Ang purpose niya nito ay magpabango at para magiging
konkretong ebidensya na siya nga ay kamay na bakal. At kapag siya ay kamay na bakal at na-justify niya na naubos niya ang adik sa Pilipinas, ibig sabihin ay maganda ang kanyang administrasyon. So yan ang target ni Digong. Pero maling-mali dahil gumawa siya ng napakaraming pagpatay na tinatawag na crime against humanity. Hanggang sa muli mga kababayan, ako magpaalam na at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.